number 1 yung sighting namin ngayong araw. Courtesy ng aming cameraman na first time makakita ng balyena. Ito yung feeling na, na nakita mo talaga siya personal talaga. So, yun, masaya. Exciting pa. First time! Ito nga aming researcher. The first time makakita ng balyena, first time makagat ng bubuyog. So, yung pakiramdam na ito siya, ito yung humpback nasa harapan mo. Lisa! First timer! Sobrang nagulat ako. Actually, hindi lang ako nagulat. Natakot ako kasi papunta sa bangka namin yung hindi lang isa, hindi 3 balyena. Papunta nga dito, gagawin natin. My God! Di lahat na nakatutok sa balyena. So, may hawak din akong camera noon. So, itinutok ko sa mga tao yung camera. Music lang ang katapat ng mga... Pero may iba pa kaming sighting sa araw na yon. Pabalik tayo doon sa gilid sa isa sa mga bangin doon. May cliff grazing cow sa bangin kumakain ng damo. Kaya sabi namin, magkamali lang ng dulas yan, lakaas ang gugulungan niya, no? Pag nagkamali. Nakakatuwa talaga dito sa Camiguin Norte. Ang dami mga kakaibang hayop dito eh. Meron dito yung saltwater drinking goats ng Pinon Island. Kasi yung Pinon, isa sa mga ine-estasyonan yan eh, ng mga researchers eh. Kasi ang ganda ng view from the top. So sabi ng mga researchers, mga goats do, wala naman fresh water na iinuman. So may saltwater drinking goats. Para sa aming paglaot, mas maraming araw ang inilagi namin sa isla dahil sa sama ng panahon. Tulad nga ng sabi ng mga bankero at saka ng mga locals dito, eh ganun daw talaga. 3 to 4 days daw minsan kung sumama ang panahon. Even na walang bagyo, ganun lang daw talaga sa norte. May mga pagkakataong paalis na lang kami, bumuhos pa ang ulan. Medyo naatrasado tayo kasi kung makikita niyo sa likod ko, biglang nagbago na naman yung panahon. Kung kahapon napaka-araw, eh ngayon ito. Kaya kanya-kanya kaming hanap ng pagkakaabalahan. Ako nakapagsulat ako sa journal ko. Yung iba nag-ayos ng photographs, yung mga nakunan nila mga nakaraang araw. Ako, nag-shoot ng mga behind the scenes ng mga tao dito sa bahay. Alis na nga kayo dito, mampagulo kayo eh. Okay, alis na ako sa nanay ko. Natawa ako kasi si Christian, first time niya dito sa Babuyan Islands. Tapos, nakita na lang namin siya. Nagre-review ng mga research materials namin. Kasi wala akong idea kung ano yung sinasabi na talaga. Sinasabi na dorsal, tas fluke. Pati ang karanasan namin sa pamuktan, naging masaya pa rin sa kabila ng malakas na hangin at ulan. Meron na tayong pagkain. Nabubuhay na tayo ng isang araw. Kaso madali. Hindi ko ginakaya. Siya yung mamong my precious. Salamat na lang tayo, buhay tayo. Ipinaalala sa amin na hindi talaga madali ang wildlife filming. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang hirap na ito para tapusin namin ang ekspedisyon. Sa kabuuan, naging makabuluhan ang karanasan ng aming team sa isla ng Camiguin Norte. Dahil sa malakas na alon at masungit na panahon, mas nakilala namin ang isla at mga taong naging parte na ng aming buhay. Hanggang sa susunod na ekspedisyon. Ako si Kiko Rustra, born to be wild.
Anytime. Pero teka, Anytime. Oh. habang kinukunan ito ni Mong, Abo, dun sa daanan. kinakagat siya ng mga langgam. Ouch. Ow. Ay, huwag mong gagalawin yung tripod. Ayaw mo yung tripod.